Hello guys! So this is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat, ano? Kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate sa'yo. By the way, ito ay general love reading. Kung gusto mo magpa-personal reading, meron tayo niyan. Pero hindi po ako. Yung friend ko yung open diyan sa personal reading. Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook. Tapos kung gusto mong makatch ako ng live, kasi nagre-reading ako ng live, no? Doon, pwede akong magsagot ng mga katanungan ninyo. Okay, maaaring mapili ka sa comment. Unicorn Princess Tarot, yan yung aking TikTok. Diyan ako nagla-live. At saka doon sa aking account na sa YouTube din, which is Madam P Vlogs. Yan, diyan ako magla-live. Okay, and dito sa page. Yan. Sa Facebook naman, manghuhula ng kapalaran, Unicorn Princess Tarot. So, sana mapanood mo rin ako ng live. Okay? Masaya po manood ng live. Okay? So, let's start. Again, this is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Let's start your reading. So, anyway, hindi ko alam. Parang may nababother sa inyo dito sa aking nasa likod na ito. Ano siya eh. Wala. Ano lang naman yan. Sabitan. Huwag mo lang siyang i-mind. What do we have here for Virgos? Pagdating sa love. Messages for love. Page of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn. Sorry about the noise sa background, guys. Kung naririnig mo yun. Bale, nandito kasi ako sa aking business ngayon, no? So, nasa restaurant ako. Medyo maingay. And then, sa kabila ko naman ay terminal ng tricycle. So, maingay talaga. Ace of Pentacles is here. Ace of Swords. Alam mo, there's a lot of new beginning na nakikita natin sa'yo na pwedeng may kinalaman sa money, may kinalaman sa career. And I feel like ito ay nasa isip mo na or might be nasa isip ng mga tao sa paligid mo na parang simulan na natin ito, gawin na natin ito. And then you have the Page of Pentacles. So yung iba, pwedeng may mga offers sa'yo regarding dito sa bagay na ito na may kinalaman nga sa career. Now, I feel like we do have here the World. Yan. This is a major arcana. Also with the Death card. Ayan no, oh, you are no longer waiting. Nakikita na natin yung mga actions ninyo. You do have here the Hangman. Maybe this is you in the past waiting, naghihintay, being patient in the past. Pero this time around, pwedeng with the Death card, tinatanggal mo na ito paghihintay na ito, pagiging patient na ito. And then we do have here the World. I feel like the energy of being complete. Kasi kung ano man itong sinisimulan mo, hindi natin nakikitang may pagkukulang ka pa or may kakulangan pa dito sa bagay na ito. Mas nakikita natin kumpleto ka na or kumpleto na kayo. So, ready na nga kayong simulan kung ano man ito. So, anyway, pagdating sa love, sino ba itong person nakakonect ni Virgo? Spirit guides, angel guides, person nakakonect ni Virgo. Spirit guides, angel guides. Person nakakonect ni Virgo. By the way, sorry about my face. Ano po, sabi ko nga po kanina, nandito ako sa aking restaurant. So, ang motif po ngayon ay Halloween. So, medyo maraming pakulo. Ito yung aming pakulo, no? So, yung mga staff ko, may mga ganyan din sila. Anyway, what do we have here for your person? The Devil is here. This is Capricorn energy. Tell me more. Wow. I mean, this is a person with the devil na pwedeng siya yung nagmamanipulate or hindi naman nagmamanipulate. Pero sa inyong dalawa, siya yung mas nasusunod. Okay? Siya yung mas nasusunod. And then, nakikita natin dito na etong person na ito ay pwedeng I don't feel bad doon sa pagsunod-sunod or whatever. Hindi naman siya pagsunod in a bad way. Okay? Na nagmamanipula in a bad way. Hindi naman ganon. Maybe, kailangan lang talaga na isa sa inyo ay ang mas masunod dito sa connection na ito. With the Two of Wands, nakikita natin yung mga plano nitong person na ito. And I feel like meron itong person na ito na gustong i-end dito sa connection ninyo. And pwedeng nababanggit na rin itong person na ito yon. Parang kailangan i-end in order for this connection na maging complete.
So, hindi ko alam kung ano yung kung paano ko makaka-relate do'n. But I feel um, like this person, tina-try niya yung best niya na wag sumama ang loob mo do'n sa mga sinasabi niya. I feel like there's communication, by the way. And nakikita natin na parang gusto niya nang i-end itong something na ito, parang maging mas kumpleto kayong dalawa, or itong um, the Queen of Pentacles, which is maybe may kinalaman yon sa uh, stability or career ninyong dalawa. So, tinatry niyang maging involved dito. So, ano yung mga nasa isipan at emotion mo towards this person? Ano yung mga nasa isipan mo at emotions mo patungkol dito sa taong to? Spirit guides, angel, guys, please, for our Virgo. Ace of Cups. Yeah, you do love this person. Mahal na mahal mo tong taong to. No doubt about that. Wait lang, guys. Painom lang ako. Medyo mainit kasi ngayon. Anyway, so ayun, nakikita natin na mahal mo tong taong to. Okay? Pero with the Eight of Pentacles and the Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn energy, I feel like you're trying your best na wag i-open or wag, um, you feel like may mga kulang pa rin sa'yo. 'Di ba? Na parang wag, may tinatry ka sa sarili mo na parang as much as possible pagpipigil na ginagawa dito sa person na ito. Maybe pagpipigil na magsalita sa kanya because alam mo naman yung ugali ng person mo, and parang baka mabalewala lang yung sasabihin ko or baka magalit siya. Like ayaw mong maging magulo yung connection ninyong dalawa. So, I feel like may mga pagpipigil kang ginagawa dito, and at the same time, I feel like tinatry mo yung best mo, but you feel like hindi pa enough kung ano yung mga meron ka ngayon with regards to this person. So, mahal mo yung person na ito, pero, ayun na nga, maybe hindi ka nagiging fully open sa kanya. So, ano yung mga nasa isipan niya at emotions niya naman patungkol sa'yo? So, this is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ano yung mga nasa isipan and emosyon itong taong ito patungkol sa'yo? Okay, naisa sa isipan at emosyon niya. The Over the Queen of Pentacles, the Eight of Cups, and the Hierophant. So, this person, I feel like with the Queen of Pentacles, bali ang nasa isip niya ngayon is yung kanyang career, stability. Alam mo, ever since yung taong ito, lagi lang siya nasa taas eh. So, like I feel like a boss kind of energy. Future, definitely future ang nasa isip ng person na ito. So, kung ano yung mga actions na ginagawa niya ngayon, iyon ay may kinalaman sa future, no? And with the Hierophant, you're dealing with someone who is very spiritual. I don't know kung ito yung side mo. For some of you, this could be your side. Lalo na nakikita ko dito ang Queen of Pentacles, yeah, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Very spiritually developed. Yung iba sa inyo, itong person na ito, could be someone na mahilig sa music. Anyway, pagdating sa emotion niya sa'yo, I feel like importante ka sa kanya. Okay, importante ka sa kanya. And that, okay, nasa isip niya siya talaga ang tama. Or, yeah, kung bakit dapat siya yung masunod kasi feeling niya siya yung tama. Okay. So, what will happen in the near future for the both of you? I mean, parang nakukulangan ako, so I would like to ask kung ano yung challenges dito sa connection na ito. What are the challenges here for Spirit Guides, Angel Guides, sa connection na ito? For Virgo, ano yung mga challenges? Something to do with pag-iipon with the Four of Pentacles. So, ito yung pinaka-main challenge for you, Virgo. You do have also here the Judgment. So, might be, one of the challenge
Sa challenge din para sa'yo is the judgment wherein paano i-open up kung ano man yung mga itinatago mo. So, I feel like there's secrets, there's maybe regarding your um, career, or maybe regarding sa plano mo, mas maganda sana kung may mau I can hear utang. So, for some of you, paano mangutang? So, one of the challenge is that. So, mas madali sanang may sakatuparan itong mga nasa plano mo kung ikaw ay mangungutang. So, might be challenge sa'yo kung paano i-open or paano mangungutang at all. So, one of the challenge na nakikita natin, you do have your King of Pentacles. You have people around you. Nakikita natin na they are already successful. They can help you change your life. And nakikita natin with the Two of Cups, yung partnership dito sa mga taong ito, if only you would have the courage with the Chariot na humarap sa kanila to tell you about your decision, your plans, Three of Wands, but you have hesitation here. Alam mo, ikaw lang ang nagdadalawang isip, yung mga taong ito. Regarding do sa challenge mo, do sa utang-utang na yan, or sa mga plano mo na gusto mo isa katuparan, ikaw lang yung nagdadalawang isip, but everyone around you sees you as the Empress. You look so beautiful. Alam mo yon, karespeto ka, lahat ng respeto ng ibang tao nasa iyo na, nasa harapan mo na. And I can see family or friends that sees you that, like, mataas na yung narating mo, but maybe hindi pa rin naman ganun yung nakikita mo sa sarili mo. May mga kakulangan ka pang nakikita sa sarili mo, but yeah, anyway, I can see people that can help you pagdating sa struggle mo na yan. What will happen in the near future for you, Virgo? In the near future for Virgo, please. In the near future. For Virgos, please. The Justice card is here. Kakamoy ako ng alak. This could be a reading. The Lovers is also here. Okay, so I can see a lot of honesty, partnership pagdating sa near future, pagdating dito sa if you're married or in a relationship, maganda. Okay, there's a lot of love. No, if you're single, the Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, maraming pangarap na parang hindi pa rin natutupad or nalulungkot kasi bakit parang patanda na ako ng patanda pero etong mga goals ko sa buhay hindi ko pa na-achieve, parang hindi pa nababawasan man lang. This is you na may pag-i-struggle in the near future kasi nga iniisip mo yung mga wala pa sa'yo. You do have the Five of Swords. I can see some of you may mga taong aalis sa buhay mo, or this is you na would cut these people off your life kasi na-realize mo hindi mo naman sila kailangan, you don't need them. And yeah, for Virgos, you over the Star, this is your dreams, this is what you're manifesting. Seven of Pentacles. So anyway, kung makikita mo itong picture nito, it's like an audition. So ibig sabihin, kung gusto mo makuha yung pangarap mo, kailangan mo talagang makipag-compete, 'di ba? And actually you are shining, 'di ba? Kumbaga para kang isang bituin or star na outshine mo sila. Parang kapansin-pansin ka talaga, and high chance na ikaw ay matalo mo itong mga competitors na ito. So, I feel like in the near future, may mga kakumpetensya, pero mas natatalo mo itong mga kakumpetensya na ito. Basta sumugal ka lang ng sumugal kasi you have the power na ma-attract yung swerte or yung abundance sa buhay mo. Kasi kakaiba ka eh. You do have your Temperance, Sagittarius energy, that's another major arcana. Regarding sa paggawa ng desisyon para hindi magkaroon ng pag-aaway, kalmahan lang. You know, maybe talk while drinking coffee. Yon, mas maganda yung ganon. Yung kung makikipag-usap ka, maybe regarding sa career, the advice for you is samahan mo ng kape. Kung hindi ka nagkakape, then maybe tsaa or juice. Basta something na may magpapakalma while talking. No? And hindi siya pwedeng isingit na halimbawa, busy yung isang tao na kakausapin mo,
Kasi parang magti-trigger ng away yon, nagigets mo? High chance of pag-aaway talaga kung siya ay bigla mong kokomprontahin or kakausapin mo yung isang tao na namamahinga, gustong matulog, mas masakit sa ulo yon. So, hindi siya mag-work out yung ganong klaseng usap. If meeting, meeting talaga. Pag-usapan, samahan ng kape, samahan ng Diyos. So, yun yung advice sa'yo. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.